Isang video ang kumakalat sa social media. Isang lalaki na nasa ibabaw ng stage ang hinamon ang ating Panginoon at ito ang nangyari sa kanya. Papaano humantong mga sangkay ang pangyayaring ito sa lalaking naghamon sa ating Panginoong Diyos? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang lalaki na naghamon sa ating Panginoon. At agad-agad naman mga sangkay, dumating ang punishment ng ating Panginoon. Maraming beses na po mga sangkay ay itinuro natin dito sa ating channel. Sa mga vlog po natin na huwag hahamunin ang ating Panginoong Diyos. Dahil nga po may kalalagyan ka o may kalalagyan ang isang tao kung ito ay gagawin mo. Huwag po nating pagtitripan o gagawan mga sangkay ng mga bagay na hindi kaaya-aya ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sapagkat may kalalagyan ka. At ito po ay nangyari nga mga sangkay sa isang kumakalat na video. Sa social media, isang tao mga sangkay ang nasa isang tablado kung saan sinasabi pong hinahamon niya po ang ating Panginoong Diyos. Nabanggit pa po niya dito mga sangkay na kahit ang Amerika walang kapangyarihan at dito na nga po mga sangkay nangyari ang paghahamon niya sa ating Panginoon. Na ayon po sa kanya kung iniisip nyo na may kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, hampasin niya ako. At ura-urada mga sangkay, agad-agad nangyari ang hampas na pwede nang iba sabihin mga sangkay na nagkataon lamang pero mas madaling isipin mga sangkay na sa paghahamon na ito kumilos kaagad ang ating Panginoon. Panoorin niyo po ang video. No one in the world has the power that I have. No one in the world, nowhere in the world, not even in America, have the power that I have. You don't think I have that power? In Jesus' name, God strike me. Isang katakot-takot na bagay mga sangkay o nagagawin ng isang tao ang hamunin ang ating Panginoong Diyos. Huwag na huwag po natin yan gagawin dahil napakadelikadong bagay po ang gagawin nyong paghahamon sa Diyos. Dahil pwedeng mangyari mga sangkay na sa isang idlap lamang mawalan po kayo ng buhay o magkaroon kayo ng isang malang problema na iyong pagsisisihan habang buhay. Hindi po natin alam mga sangkay ang totoong pangyayari sa taong ito na nasa itaas ng entablado kung papaano po niya hinamon daw ang ating Panginoon. Subalit sa video na ito mga sangkay, malinaw na naglalarawan na siya nga po ay may sinasabing hindi maganda pag-ahamon sa ating Panginoon at bigla na lamang po na nangyari mga sangkay ang isang hampas sa kanyang likuran mula po sa isang stage. Hindi lamang po ito ngayon nangyari mga sangkay, sa totoo lang maraming beses na po ito nangyari maging sa mga personal testimony ng mga lingkod ng Diyos na nagpalagana po ng salita ng ating Panginoon sa iba't ibang panig ng ating bansa. May mga testimony po sila na kahalintulad po neto, mga taong hinamon ng ating Panginoon mga sangkay at ora mismo o agad-agad din nagkaroon po ng kaparusahan on the spot sapagkat nasusulat mga sangkay sa Luke chapter 4 verse 12, do not put the Lord your God to the test. Huwag mo daw susubukan ang ating Panginoon sa maling pamamaraan o mga bagay na pagkutya sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang tinutukoy po dito. May mga tao kasi na dahil po sa kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon, gumagawa po sila ng mga bagay na kanila din pong ikakapahamak. Marami na po sa kasaysayan ng ating mundo ang mga taong nagmalaki sa harap ng ating Panginoon at then kalaunan ay itinumba ng ating Panginoong Diyos sapagkat wala po talaga tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Kahit pa po gaano kataas ang ating marating sa mundong ibabaw pagdating po sa mga karir, posisyon, kapangyarihan, pagiging sikat, lahat ng yan walang kwenta, walang saysay sa harap ng ating Panginoon sapagkat siya ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay na maging ang mga bagay mga sangkay na mayroon po tayo, siya po ang nagmamay-ari. Huwag natin bibiruin o gagawan mga sangkay ng mga hindi magagandang salita ang pangalan ng ating Panginoon dahil seryosong bagay po yan na posibleng mangyari ang dilubyo sa inyong buhay o sa iyong buhay. Delikado po yan mga sangkay. Ito po ang paalala sa Biblia mula po sa Galatia chapter 6 verse 7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao
ay siya namang aaninghin niya. Huwag na huwag po natin bibiruin ang ating Panginoon o pagtitripan. Isang bagay mga sangkay na nangyayari mismo sa panahon natin ngayon. Pagmasdan po natin ang mga kilalang tao sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang pagsasalita ng Jesus ay nagiging isa na lamang po biro o di kaya naman expression. Mali pong gawain iyan mga sangkay dahil alam po natin na ang pangalan ni Jesus Christ ang pinakamakapangyarihan na pangalan sa buong mundo. Hindi po basta-basta ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sapagkat sa pangalang yan, ayon po sa Biblia, lahat ng mga nilalang sa langit, sa kalawakan, sa kalupaan, sa kailaliman ng dagat, sa kailaliman ng kalupaan, lahat ng mga nilalang ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya huwag na huwag po natin susubukan na kutyain o pagtitripan o bibiruin ang ating Panginoon dahil delikadong bagay po yan mga sangkay. Ang gagawin po ng isang tao, magbibiro o gagawa ng mga hindi kaaya-ayang bagay sa pangalan ng ating Panginoon, magdudulot po ng distraction sa kanyang buhay na posible pa pong madamay ang kanyang mga pamilya. Dahil alam po natin mga sangkay na ang ating Panginoon mga sangkay ay mapagmahal. Pero siya rin naman po ay nagbibigay ng mga test o kaparusahan sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya bilang isang Diyos. Ayon pa nga sa Matthew chapter 4 verse 7, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Isang salita mga sangkay na malinaw sa ating lahat. Huwag nating susubukin ang ating Panginoon. Ginawa na po ito ni Satanas mga sangkay sa ating Panginoong Jesus nung siya po ay nagkaroon ng pag-aayuno. At sa gitna po mga sangkay ng kanyang pag-aayuno ay itong si Satanas noon ay lumapit sa kanya at tinukso niya ang ating Panginoon. Subalit nirebuke siya ng ating Panginoong Hesus at sinabi sa kanya, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Ito sana ay magsilbing aral sa ating lahat mga sangkay na imbis na pagtripan natin ang ating Panginoon, sambahin natin ang ating Panginoong Diyos. Ayon po sa Romans chapter 1 verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Pansinin po natin ngayon ang ating mundo mga sangkay. Masyado na pong malala ang sitwasyon pagdating po sa mga makamundong gawain. Mga tao mga sangkay na walang Diyos, pinagsasalitaan ang mga mangangaral at pinagtatawanan. Wala silang kamalay-malay mga sangkay na habang ginagawa nila ito, kinapupuutan naman sila ng ating Panginoong Diyos. Dahil ayon po sa salita niya, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Hindi na po biro ngayon ang mga nangyayari sa ating mundo mga sangkay. Maraming mga tao ngayon, mas busy po sa business, busy po sa kanilang mga trabaho at nakakalimutan po nila ang ating Panginoong Diyos. Ito po mismo ngayon ang society ng buong mundo. Maraming mga taong hindi na kumikilala sa ating Panginoon. Kung kaya't maging ang pagbibiro sa ating Panginoon ay nagagawa nila. Subalit mag-iingat po tayo. Huwag na huwag po natin gagawin yan dahil alam po natin mga sangkay na pwede kang kapuutan ng ating Panginoon ayon po sa Biblia. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.